pula. Iyon ang unang napansin ni Leah. Isang malagkit na kulay pula na mabilis na kumalat sa puting-puting carpet. Parang dugo na dumadanak mula sa isang sugat. Sa isang iglap, ang mamahaling alak ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Nabitawan niya ang tray. Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa makapal na carpet ay halos hindi narinig. Ngunit sa pandinig ni Laya, ito'y kasing lakas ng isang kulog. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ano ang ginawa mo? Ang boses ni Angela de Villa ay hindi pa sigaw. Ito'y malamig, mahinahon, at iyon ang mas nakakatakot. Bawat salita ay parang patalim na bumaon sa puso ni Laya. Napayuko si Laya, hindi magawang salubungin ang mga matang mapanuri ng babaeng kaharap niya. Ang mantsa sa sahig ay hindi lang basta mantsa. Ito ang imahe ng kanyang kinabukasan na nawawasak. Ang pag-asa para sa kanyang ina na unti-unting namamatay. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina sa hospital bed. Ang mga aparatong nakakabit dito, ang mga salita ng doktor na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan na nating maoperahan ang puso niya sa lalong madaling panahon. Ang trabahong ito, ang kanyang tanging pag-asa. At sa unang araw pa lang, mukhang wawasakin niya ito. Kanina lang, habang nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga De Villa, halos hindi siya makahinga sa laki at ganda nito. Ang matataas na pader ay parang nangangako ng isang ibang mundo. Isang mundo na malayo sa kanilang maliit at sira-sirang bahay. Hawak niya ang isang lumang folder na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Nanginginig ang mga kamay habang pinipindot ang doorbell. Para kay Inay, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Kahit anong mangyari, para kay Inay, isang unipormadong gwardya ang nagbukas ng maliit na pinto. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa bago siya papasukin. Bawat hakbang ni Leah sa mahabang daanan patungo sa pangunahing pinto ay parang isang pagsubok. Ang hardin ay napakaganda. Puno ng mga bulaklak na sa mga magasin niya lang nakikita. Ang hangin ay sariwa, ngunit para kay Laya, ito'y mabigat at puno ng tensyon. Ang sumalubong sa kanya sa loob ay isang may edad ng babae na nagpakilalang si Manang Pacing, ang head housemaid. Iginiya siya nito sa isang malawak na sala kung saan naghihintay si Mrs. Angela de Villa. Ang unang tingin pa lang ni Leah sa ginang, alam na niya agad na hindi ito magiging madali. Si Angela de Villa ay perpekto, mula sa ayos ng buhok, sa suot na damit, hanggang sa paraan ng pag-upo nito sa isang mamahaling sofa, lahat ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. "So you are Laya," sabi ni Angela. Ang mga mata nito'y tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Leah. "Opo, ma'am," sagot ni Laya. "Yumuko ng bahagya. Sabi sa akin ng ahensya, galing ka sa probinsya. Marunong ka ba talagang magtrabaho sa isang bahay na tulad nito?" Ang tanong ay simple, pero ramdam ni Laya ang pangmamaliit sa likod nito. "Opo, ma'am. Sanay po ako sa lahat ng gawaing bahay. Masipag po ako at mabilis matuto." Ngumiti si Angela, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lahat sila, iyan ang sinasabi. Let's see. Tumayo ito at lumakad patungo sa isang maliit na bar sa gilid ng sala. Kumuha ito ng isang bote ng red wine at isang mamahaling baso. Naglakad ito pabalik sa gitna ng sala kung saan nakalatag ang isang carpet na kulay puti. Ang carpet ay napakalinis, tila hindi pa natatapakan kailanman. "Hawakan mo ito," utos ni Angela. Iniabot kay Laya ang isang tray na may baso ng wine. Nanginginig na kinuha yon ni Leah. Magaling. Ngayon, oops! At doon nangyari ang lahat. Isang bahagyang paggalaw mula kay Angela, isang pagkatisod na halatang sinadya, at ang pulang alak ay sumaboy sa puting carpet. At ngayon, heto si Laya,
Nakatitig sa mantsa na parang hatol sa kanyang kamatayan. Patawad po, ma'am. Nanginginig ang boses ni Leah. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Umulit si Angela. May halong panunuya sa boses. Ang isang baso ng wine na yan ay mas mahal pa sa isang buwang sahod mo. At ang carpet na yan, huwag na nating pag-usapan. Lumuhod si Leah. Walang utos, walang pag-aalinlangan. Ang isip niya ay naghahanap ng solusyon. Naalala niya ang mga tinuturo ng kanyang lola. Mabilis siyang tumayo. Ma'am, sandali lang po. Tumakbo siya papunta sa kusina. Hindi na ininda ang gulat sa mukha ni Manang Pacing. Kumuha siya ng asin at isang bote ng club soda. Pagbalik niya, agad siyang lumuhod muli. Binudburan niya ng maraming asin ang mantsa. Hinayaan itong sipsipin ng alak. Pagkatapos ay kumuha siya ng malinis na basahan. Binasa ito ng club soda at dahan-dahang idinampi-dampi sa mantsa mula sa gilid papasok sa gitna. Hindi niya ito kinuskos. Paulit-ulit lang niyang ginawa ang proseso. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangawit. Ang kanyang likod ay nangalay na. Pero hindi siya tumigil. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina. Walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng pagdampi ng basahan sa karpet ang maririnig. Naramdaman ni Laya ang mga mata ni Angela na nakatutok sa bawat galaw niya. Naghihintay na siya ay mabigo. Pagkalipas ng ilang minuto na parang habambuhay, unti-unting nawala ang mantsa. Nagulat si Laya sa resulta. Ang karpet ay halos bumalik sa dati nitong kaputian. Hingal na napaupo si Leah sa kanyang mga sakong. Nagangat siya ng tingin kay Angela. Umaasa na makakita ng kahit kaunting paghanga o awa. Ngunit wala. Ang mukha ni Angela ay blanko. Lumapit ito, tiningnan ng sahig. At pagkatapos ay tumingin kay Leah na para bang isa itong dumi na kailangang linisin. Tamdok, sabi nito sa malamig na boses. Pwede ka nang magsimula bukas, pero tandaan mo ito. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mukha. Ang mga mata nito'y matalim na nakatitig sa kanya. Sa bahay na ito, ang isang pagkakamali ay hindi katanggap-tanggap. Tumayo si Angela at tinalikuran siya. Iniwan si Leah na nakaluhod pa rin, nanginginig ang buong katawan. Ang kirot sa kanyang mga kamay ay wala kumpara sa kirot ng takot na nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Ang mansyon ng mga De Villa ay may sariling tibok ng puso. Ito ay isang tibok na malamig at mabagal. Isang tibok na sinusukat sa pamamagitan ng pagkinang ng sahig na marmol, ng perpektong pagkakaayos ng mga palamuti sa bawat mesa, at ng nakakabinging katahimikan na bumabalot sa malalawak na pasilyo. Sa unang linggo ni Leah, natutunan niyang huminga kasabay ng tibok na yon. Gumalaw ng walang ingay, maging isang anino. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Ma'am Angela. Walang nakakalampas sa kanya. Isang butil ng alikabok sa ibabaw ng piano, isang guhit sa salamin, isang tupi sa kurtina. Lahat ay napupuna. Lahat ay may katapat na matalim na salita. Laya, halika rito! Ang tawag na yon mula sa sala ay nagpatigil sa pagpupunas ni Laya ng isang plorera. Mabilis siyang naglakad. Ang puso niya'y agad na kumabog. Nakaupo si Ma'am Angela sa kanyang paboritong sofa, may hawak na tasa ng tsa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang maliit na mesa sa gilid, kung saan nakasalansan ang mga mamahaling coffee table book at magasin. Ano po yun, ma'am? Tanong ni Leah, nakayuko. Tingnan mo ito, sabi ni Angela. Itinuro ang salansan ng mga magasin. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na dapat laging nakaayos ang mga ito ayon sa petsa? Ang pinakabago ang dapat nasa ibabaw. Tiningnan ni Leah ang mga magasin. Naalala niyang inayos niya iyon kaninang umaga. Sigurado siyang tama ang pagkakasunod-sunod. Ngunit ngayon, ang isang magasin mula sa nakaraang buwan ay nasa ibabaw. Patawad po, ma'am. Aayusin ko po agad. Huwag mong sabihing aayusin mo.
Ang tanong ko ay, bakit mo ito ginawa? Ang boses ni Angela ay nanatiling kalmado, ngunit may diin sa bawat salita. Ito ba ay katamaran? O sadyang wala kang pakialam sa mga utos ko? Hindi po ma'am, patawad po. Baka po may nagbasa lang at naibalik ng mali. Walang ibang humahawak niyan maliban sa'yo. Putol ni Angela. Huwag kang gagawa ng mga dahilan. Ulitin mo ang paglilinis sa buong sala. Siguraduhin mong wala akong makikitang kahit isang maliit na pagkakamali. Walang nagawa si Leia, kundi tumango. Opo, ma'am. Habang siya'y muling naglilinis, ramdam niya ang mga mata ni Angela na nakabantay sa bawat galaw niya. Ang kahihiyan ay parang mainit na bakal na dumadampi sa kanyang balat. Gabi na ng unang beses niyang makita si Sir Mark de Villa. Papasok ito sa pinto, bit-bit ang isang leather briefcase. Matangkad ito at seryoso ang mukha. Ang suot nitong business suit ay tila nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang mundo. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang segundo lang, ngunit agad na umiwas si Leia at yumuko. Para siyang hangin na dinaanan lang nito. Mark, you're home, bati ni Angela. Tumayo para salubungin ang asawa. Yes, tipid na sagot ni Mark. Hindi ito tumingin sa asawa. Ang mga mata nito ay diretso sa hagdanan. How was your day? May inihanda akong hapunan para sa atin. I already ate. I'm tired. Aakyat na ako. Putol nito sa sinasabi ng asawa at nagpatuloy sa paglakad. Naiwan si Angela na nakatayo sa gitna ng hagdanan. Nakita ni Leia ang pagbabago sa mukha nito, isang mabilis na pagdaan ng sakit at galit bago ito muling naging malamig at matigas. Bumaling ito kay Leia. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Magtrabaho ka. Mabilis na tumalikod si Leia at bumalik sa kusina. Ang lamig sa pagitan ng mag-asawa ay mas nakakakilabot pa kaysa sa galit ni Angela. Sa gabing iyon, lalo niyang naramdaman na siya ay isang dayuhan sa isang mundong hindi niya kailanman maiintindihan. Bago matulog, nagtago siya sa maliit na bodega sa likod ng kusina, kung saan hindi siya maririnig. Dinial niya ang numero ng hospital. Nay, kumusta po kayo? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Anak, ayos lang ako, sagot ng ina sa mahinang boses. Ikaw, kumusta ang trabaho mo? Mabait ba ang amo mo? Napalunok si Leia. Opo, Nay. Mabait po. Malaki po ang bahay at maganda po. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Mabuti naman kung ganon, anak. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Nay. Kayo rin po. Magpalakas po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kinabukasan, habang siya'y nagwawalis sa hardin, nilapitan siya ni Manang Pacing. Hija, isang payo lang. Bulong nito, palingalinga sa paligid. Mag-ingat ka sa mga kilos mo, lalo na kapag nandyan si Sir. Bakit po, Manang? Nagtatakang tanong ni Leia. Si Ma'am. Maselan yan. Konting kibot lang, binibigyan niya ng kahulugan. Matindi ang selos niyan. Hindi pa man nakakasagot si Leia, narinig na nila ang boses ni Angela mula sa bintana. Mabilis na umalis si Manang Pacing, iniwan si Leia na may bagong takot na gumuguhit sa kanyang isipan. Hapon na nang mag-ring ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Hello? Si Leia po ito. Miss Leia, this is Dr. Reyes from the City Hospital. Agad na kinabahan si Leia. Doktor? Bakit po? May nangyari po ba sa nanay ko? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor sa kabilang linya. I'm sorry to tell you this, pero nagkaroon siya ng biglaang komplikasyon kanina. Naging kritikal ang lagay niya.
We stabilized her, for now. Pero, kailangan na nating maisagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo makakapaghintay pa ng 1 buwan. Ang mga salita ng doktor ay parang martilyong pumukpok sa kanyang pandinig. Nabitawan niya ang walis. Ang hardin sa kanyang paligid ay biglang umikot. Ang tibok ng mansyon ay nawala. Napalitan ng nakakabinging dagundong ng kanyang sariling puso na tila anumang oras ay sasabog. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Angela sa kanyang sarili tuwing umaga. Sa harap ng kanyang malaki at ginintuang vanity mirror, maingat niyang ipinipinta ang kanyang mukha. Foundation para itago ang mga bahagyang senyales ng pagod. Concealer para sa dilim sa ilalim ng kanyang mga mata. Pulang lipstick para sa isang perpektong ngiti. Isang maskara. Isang perpektong maskara. Ngunit ang mga mata. Ang mga mata niya ang hindi kayang magsinungaling. Kahit gaano karami ang ilagay niyang pampaganda, nakikita pa rin niya sa mga ito ang isang bagay na kinasusuklaman niya. Ang bakas ng gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa pagkilala, sa pagmamahal, sa katiyakan na hindi na siya babalik sa putik na kanyang pinanggalingan. Naalala niya ang isang eksena mula sa kanyang kabataan. Nakayapak, marumi ang damit, nakatayo sa labas ng isang panaderya, nilalanghap ang amoy ng bagong lutong tinapay na hindi niya kayang bilhin. Isang babaeng mayaman ang lumabas at tiningnan siya na para bang isa siyang basura. Sa sandaling iyon, isinumpa niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para siya naman ang maging nasa posisyon na iyon. Ang titingin, hindi ang tinitingnan. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Isa na siyang devila ngayon. Ang reyna ng mansyon na ito, pumasok si Mark sa kanilang silid. Diretso sa walk-in closet para magbihis. Sinubukan ni Angela nang ngumiti sa refleksyon nito sa salamin. "Mark, maaga ka yata ngayon," sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. Naisip ko, baka gusto mong mag-dinner sa labas mamaya? Sa bago. "I have a meeting. Don't wait for me." Sagot nito. Hindi man lang siya nilingon. Ang boses nito ay walang emosyon. Parang nakikipag-usap sa isang estranghero. "Oh, okay." Naramdaman ni Angela ang pamilyar na kirot. Ang bawat salitang walang pakialam mula kay Mark ay parang isang maliit na lamat sa perpektong mundong kanyang binuo. Lumabas ito ng closet, suot ang isa na namang mamahaling suit. Naglakad ito papalapit sa pinto. "Mark," tawag niya. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. "Wala." "Mag-iingat ka," sabi na lang niya. Isang tango lang ang isinagot nito bago tuluyang umalis. Naiwan si Angela na nakatitig sa saradong pinto. Ang ganda ng kanyang mukha, ang mamahalin niyang damit, ang malawak nilang silid, lahat ay nawalan ng halaga. Para siyang isang manika sa isang napakagandang dollhouse na walang gustong makipaglaro. Dala ang galit at pagkadismaya, lumabas siya ng silid at dumungaw sa balkonahe na tanawang hardin. At doon, nakita niya si Laya. Nagdidilig ng mga halaman. Pinanood niya ang dalaga. Simple lang ang kilos nito, ngunit may determinasyon. Pawisan ang noo nito, ngunit hindi ito tumitigil. May isang bagay kay Leah na kinaiinisan niya. Isang uri ng katatagan. Isang kapayakan na sumasampal sa lahat ng kanyang pinaghirapang itayo. Si Leah, ang buhay na imahe ng kanyang nakaraan. Isang paalala ng lahat ng gusto na niyang kalimutan. At ang mas masahol pa, ang dalaga ay bata at sariwa. May pag-asa pa sa mga mata nito. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Sakto namang palabas si Mark ng bahay. Habang naglalakad ito patungo sa kanyang sasakyan, napadaan ito malapit sa lugar kung saan nagdidilig si Laya. Sa isang iglap na halos hindi mapapansin, nakita ni Angela na bahagyang napalingon si Mark sa direksyon ng dalaga. Isang segundo lang iyon,
Siguro ay wala lang iyon, pero para kay Angela, sapat na yon. Ang isang segundong yon ay isang pagtataksil, isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan na kahit anong gawin niya, hindi siya sapat, na ang isang simpleng katulong ay may kakayahang kunin ang atensyon ng kanyang asawa na hindi niya makuha. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito basta selos, ito ay takot. Takot na ang lahat ng kanyang pag-aari ay bigla na lang mawawala. At ang takot na yon ay naging isang masamang plano. Kailangan niyang ipaalala sa lahat, lalo na sa babaeng yon, kung sino ang reyna sa bahay na ito. Kailangan niyang durugin ang pag-asa sa mga mata nito hanggang sa wala nang matira, kundi takot at pagpapakumbaba. Pumasok si Angela sa loob ng bahay. Nakita niya ang uniforme ni Leah na nakasampay sa laundry area, naghihintay na plansahin. Tinitigan niya ito. Isang simpleng damit ng isang simpleng katulong. Isang nangiting malisyoso ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinawag niya si Manang pacing. "Manang," sabi niya. Ang boses ay kalmado na ulit ngunit may bagong kislap sa kanyang mga mata. "Maghanda ka para sa isang party bukas ng gabi. Imbitahin mo ang lahat ng malalapit nating kaibigan. Gusto ko, maging perpekto ang lahat." Ang salitang perpekto ay may dalang panganib at sa isip ni Angela, nabubuo na ang isang perpektong entablado para sa isang perpektong pagpapahiya. Ang mansyon ay nag-iba ng anyo. Kung sa karaniwang araw ay isa itong tahimik at malamig na palasyo, ngayong gabi, ito ay isang entablado na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ng tunog ng mga nag-uumpugang baso ng champagne at ng masayang tawanan ng mga mayayamang bisita ni Angela de Villa. Para kay Laya, ang bawat tunog na iyon ay isang paalala kung gaano siya kaliit. Kanina pa siya walang tigil. Salin dito, abot doon. Ngiti sa bawat bisita kahit ang kanyang mga paa ay pagod na at ang isip niya'y lumilipad sa hospital kung nasaan ang kanyang ina. Bawat minuto na lumilipas ay isang minutong mas malapit sa petsa ng operasyon at isang minutong mas malayo sa halagang kailangan niya. Ang bawat platitong iniikot niya ay isang maliit na hakbang patungo sa kaligtasan ng kanyang ina. Kaya tiniis niya, "Laya." Ang matamis na tawag ni Ma'am Angela mula sa gitna ng sala ay nagpatigil sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang lahat ng bisita ay tila sabay-sabay na tumahimik at napatingin sa direksyon niya. Para siyang isang hayop na biglang tinutukan ng ilaw sa gitna ng kagubatan. "Halika rito, Hija," sabi ni Angela. May pekeng kabaitan sa kanyang nanangiti. "Huwag kang mahiya. Gusto ko lang ipakilala sa mga kaibigan ko ang bago naming kasambahay." Dahan-dahang naglakad si Leah papalapit. Pakiramdam niya'y bawat mata ay nakatutok sa kanyang murang uniforme, sa kanyang pagod na mukha. Niyuko niya ang kanyang ulo, nais na maging invisible. "This is Laya," pagpapatuloy ni Angela. Ipinapatong ang kamay sa balikat ni Laya na parang isa itong alagang hayop. "She's from the province, a bit clumsy but she's learning." Ang ilang bisita ay ngumiti ng mapang-asar. Naramdaman ni Laya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Sige na, kumuha ka pa ng appetizer sa kusina. Baka nagugutom na ang mga bisita." Utos ni Angela. Ang pagiging mabait nito ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na malamig na tono. Mabilis na tumalikod si Leah at naglakad papuntang kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang tray na puno ng maliliit na pagkain at isang bowl ng gravy para sausawan. Habang pabalik na siya sa sala, maingat ang bawat hakbang niya. Nakita niya si Ma'am Angela na nakikipag-usap sa isang babaeng napakatingkad ng pulang bestida. Ang babae ay tumatawa ng malakas, hawak ang isang baso ng alak. Habang papalapit si Leah,
para mag-alok ng pagkain, biglang humakbang paatras si Angela, direkta sa kanyang daraanan. Wala nang nagawa si Leah. Natapilok siya. Ang tray ay lumipad sa ere. Ang bowl ng gravy ay tumapon at ang mainit na sarsa ay sumaboy, direkta sa mamahaling pulang bestida ng kausap ni Angela. "Ah, ang damit ko!" sigaw ng babae. Ang musika ay huminto. Ang tawanan ay naglaho. Ang lahat ng mata, sa pangalawang pagkakataon, ay napunta kay Laya. Nakatayo siyang parang bato. Hindi makagalaw sa sobrang gulat at takot. Ang kanyang isip ay blangko. Ang tanging nakikita niya ay ang malaking mantsa sa pulang damit at ang nanlilisik na mga mata ng babae. "Papatawad po," nauutal na sabi ni Leah. Hindi ko po sinasadya." "Hindi sinasadya?" Anggil ng babae. "This is a designer dress. Alam mo ba kung magkano ito?" Sa halip na tulungan siya, si Angela ang unang kumilos. Lumapit ito kay Laya. Ang mukha nito ay puno ng galit na hindi man lang tinangkang itago. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Laya. Ang sakit ay mabilis, ngunit ang kahihiyan ay tumagal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi at ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ang lahat ng tao ay nakatingin. Ang iba'y bumubulong, ang iba'y halatang natutuwa sa palabas. "Walang silbi!" sigaw ni Angela. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. "Mayroon ka bang alam gawin ng tama? Tingnan mo ang ginawa mo. Ang damit na yan. Kahit 1 taon mong sahod, hindi mo mababayaran." Niyakap ni Leah ang sarili, nanginginig sa takot at kahihiyan. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pero hindi pa tapos si Angela. Sa isang galaw na puno ng galit, na parang sa isang demonyo, hinawakan nito ang kwelyo ng uniforme ni Leah. Ginamit nito ang lahat ng lakas. Isang malakas na tunog ng napupunit na tela ang narinig. Hinila ni Angela ang isang malaking piraso ng kanyang damit mula sa balikat pababa. Inilalantad ang kanyang balat at ang strap ng kanyang bra sa harap ng lahat. "Kahit itong basahan mong uniforme?" Dinura ni Angela ang mga salita. "Wala pa ring halaga kumpara sa isang sinulid lang ng damit ng kaibigan ko." Napatitig si Leah. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lamig ng gabi ay dumampi sa kanyang balat na ngayong nakalantad na. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagsimulang mag-iba ng anyo sa kanyang paningin na puno ng luha. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang umaalingaw-ngaw na tawa ng kahihiyan sa kanyang isipan. Nasa may pinto na si Mark de Villa, handa nang umalis. Para sa kanya, ang mga party na tulad nito ay isang obligasyon, isang maingay na palabas ng mga pekeng ngiti at walang kwentang usapan. Mas gugustuhin pa niyang magkulong sa kanyang opisina, kasama ang mga numero at kontrata. Iyon ang mundo niya. Tahimik, walang emosyon. Narinig niya ang sigaw. Pagkatapos ay ang boses ng kanyang asawa, matinis at puno ng galit. Napabuntong hininga siya. Isa na namang eksena ni Angela. Sanay na siya. Kadalasan tatalikuran niya lang ito. Pipiliin niya ang katahimikan. Ngunit may kakaiba sa katahimikang sumunod. Isang katahimikan na mabigat at puno ng tensyon. Dahil sa kuryosidad, lumingon siya. At ang nakita niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa gitna ng sala, na parang isang sirko kung saan lahat ay manonood, nakita niya ang 2 babae. Ang isa ay ang kanyang asawa, si Angela. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. Ang postura ay parang isang mananagit na hayop. At ang isa pa ay ang bagong katulong si Laya. Nakayuko ito, nanginginig. Ang isang pisngi ay namumula, bakas ng isang malakas na sampal, at ang uniforme nito, punit. Isang malaking punit na naglalantad sa kanyang balat sa harap ng lahat. Nakita ni Mark ang takot, ang kahihiyan, ang luha na tahimik na dumadaloy sa pisngi ng dalaga. Sa isang iglap,
Hindi na ito ang maingay na party. Ito ay isang lugar ng pagpaparusa. At ang kanyang asawa, ang berdugo. Isang bagay ang kumulo sa loob ni Mark. Isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng trabaho at pagwawalang bahala. Galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit na ngayon lang ulit niya naramdaman. Ang galit na yon ay hindi lang para sa kawawang dalaga. Ito ay galit para kay Angela, para sa kalupitang nasasaksihan niya. Ito ay galit para sa sarili niya. Dahil sa matagal niyang pagbubulag-bulagan, hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang pabalik sa sala. Ang mga bumubulong na bisita ay biglang natahimik nang makita siyang papalapit. Ang dagat ng mga tao ay nahawi para bigyan siya ng daan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at desidido. Walang sino man ang nangahas na humarang sa kanya. Hindi niya tiningnan ang mga bisita. Hindi niya tiningnan si Leah. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Angela. Naramdaman ni Angela ang kanyang pagdating. Nakita ni Mark ang pagbabago sa ekspresyon nito mula sa tagumpay ng pananakit patungo sa pagkabigla. Huminto si Mark sa harap nilang dalawa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Leah. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mark. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling suit jacket. Ang kilos ay kalmado, ngunit ang bawat galaw ay may bigat. Lumapit siya kay Laya na napapikit sa pag-aakalang sasaktan din siya. Ngunit sa halip, naramdaman nito ang pagpatong ng isang malambot at mainit na bagay sa kanyang mga balikat. Ipinatong ni Mark ang kanyang coat sa dalaga. Maingat, magalang. Ang malaking damit ay halos nilamon ang maliit na katawan ni Laya. Itinatago ang punit sa kanyang uniforme. Ibinabalot siya sa proteksyon at dignidad. Nang matapos ito, saka lang niya hinarap si Angela. Ang kanyang mga mata ay madilim at malamig na parang yelo. Tumingin siya sa asawa at sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa puso ng bawat nakarinig. Angela, tanong niya, ano na ang nangyari sa'yo? Isang simpleng tanong, ngunit ito'y mas matalas kaysa sa anumang sigaw. Anong klaseng tao ka na ba? Napaatras si Angela. Tila nasampal ng mga salita ng sariling asawa. Ang tapang niya ay biglang naglaho, napalitan ng takot, at hindi makapaniwalang tingin. Ang perpektong party ay nabasag. Ang perpektong maskara ni Angela ay gumuho. At sa gitna ng lahat ng yon, ang tahimik na si Mark De Villa ay sa wakas ay nagsalita. Ang gabi ay hindi natapos sa katahimikan. Pagkaalis ng mga huling bisita na nagmamadaling umuwi na parang mga daga na tumatakas sa nag-aaway na mga pusa, ang mansyon ay bumalik sa pagiging malamig at malungkot nitong anyo. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay nababalot ng bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi. Pinauwi ni Mark ang lahat ng iba pang katulong, maliban kay Laya. Sinabihan niya itong maghintay sa kusina. Nakatayo si Leah sa isang sulok, yakap-yakap pa rin ang coat ni Sir Mark na nakapatong sa kanyang mga balikat. Amoy nito ang pabango ng lalaki. Isang amoy ng kapangyarihan at ng hindi inaasahang kabaitan. Sa ilalim ng damit, ang kanyang pisngi ay kumikirot pa rin. Ang kanyang puso ay magulo. Isang parte sa kanya ang nagpapasalamat, ngunit ang mas malaking parte ay natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Narinig niya ang sigawan mula sa sala. "How dare you, Mark? How dare you humiliate me in front of my friends?" Boses yon ni Angela, puno ng galit at hinanakit. "Humiliate you?" Ang boses ni Mark ay kalmado ngunit may diin. "Angela, you were tearing a girl's clothes off. Anong tawag mo doon? Entertainment?" "She deserved it. Pinalpak niya ang party. Pahiya ako sa lahat." Walang sino man ang may karapatang tratuhin na parang hayop ang kapwa-tao dahil lang sa isang natapong gravy.
Nakita mo ba ang sarili mo kanina? Nakita mo ba kung anong klaseng halimaw ang pinakita mo sa lahat? Halimaw? Ako pa ang halimaw ngayon. Dahil lang ipinagtanggol mo ang walang kwentang katulong na yon. Hindi na narinig ni Leah ang sagot. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Angela. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. Nagtama ang kanilang mga mata. Ito, sabi ni Angela. Lumapit kay Laya at itinapon ang isang makapal na sobre sa mesa. Laman niya ng 3 buwang sahod mo. Kunin mo yan at umalis ka na. Ngayon din. At siguraduhin mong wala akong maririnig kahit isang salita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Napatingin si Laya sa sobre. Pera. Ang sagot sa kanyang mga problema. Ang pambayad para sa operasyon ng kanyang ina. Ang kailangan lang niyang gawin ay kunin ito, talikuran ang lahat, at kalimutan ang kahihiyang dinanas niya. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Ang pangangailangan nito ay sumisigaw sa kanyang isipan. Inangat niya ang kanyang kamay, nanginginig, papalapit sa sobre. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, nakita niya sa kanyang isipan ang sarili niya kanina. Nakaluhod, umiiyak, punit ang damit, ang mga tawa, ang mga mapanghusgang tingin, ang sampal, ang pagkawala ng kanyang dignidad. Kung kukunin niya ang perang ito, para na rin niyang sinabi na tama lang ang lahat ng ginawa sa kanya, na ang pagkatao niya ay may presyo, na ang dignidad niya ay mabibili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon, mula noong tumuntong siya sa bahay na yon, inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan si Angela ng diretso sa mga mata. Salamat po, ma'am, sabi ni Leah. Ang boses niya ay mahina, ngunit buo. Pero hindi ko po kailangan yan. Ano? Gulat na tanong ni Angela. Hindi po mabibili ng pera ang pagkatao ko. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang pagtanggi ni Laya ay isang sampal na mas malakas pa kaysa sa natanggap niya kanina. Hindi nila namalayan, nakatayo pala si Mark sa may pintuan, nakikinig sa buong pag-uusap. Narinig niya ang alok ni Angela, nakita niya ang pag-aalinlangan ni Leah, at narinig niya ang tahimik ngunit matatag nitong pagtanggi. Isang bagay ang nagbago sa pagtingin ni Mark kay Laya. Hindi na lang ito isang kawawang biktima. Isa itong babaeng may paninindigan, kahit na nasa gitna ng desperasyon. Nagalit si Angela sa pagtanggi ni Laya. Huwag kang magmagaling. You will regret this. Baka po, sagot ni Laya. Pero hindi po ako aalis dito dahil sa pera. Aalis po ako dahil ayoko nang magtrabaho para sa isang taong katulad ninyo. Hinubad ni Leah ang coat ni Mark. Maingat niya itong tiniklop at ipinatong sa mesa. Sa tabi ng sobre ng pera, yumuko siya ng bahagya bilang huling paggalang. Paalam po. Tumalikod si Leah at nagsimulang maglakad papalabas ng kusina. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinawakan ni Angela ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Mark. Angela, bitawan mo siya, sabi niya. Ang boses ay hindi na malamig, kundi isang utos. At sa gitna ng kaguluhan, habang hawak-hawak ni Angela si Leah, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng damit ni Angela. Isang mamahaling kwintas na diamante. Gumulong ito sa sahig at huminto malapit sa paanan ni Leah. Isang masamang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Angela. Isang paraan para tuluyan ng sirain si Leah. Magnanakaw. Sigaw niya, itinuturo ang dalaga. Tinangka mong nakawin ang kwintas ko. Security, security. Ang salitang magnanakaw ay parang lason na mabilis na kumalat sa hangin. 2 security guard ang agad na pumasok. Alerto sa sigaw ni Angela. Nakita nila ang eksena. Si Ma'am Angela na galit, si Sir Mark na seryoso ang mukha, at ang katulong na si Leah
na nakatayo malapit sa isang kumikinang na kwintas sa sahig. Ano ang nangyayari dito? Tanong ng isang guard. Hulihin niyo siya! Utos ni Angela. Itinuturo si Leah na parang isang kriminal. Sinubukan niyang nakawin ang kwintas ko. Nahuli ko siya sa akto. Napatingin si Leah sa kwintas. Pagkatapos ay kay Angela, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kasinungalingan ay napakabilis at napakadaling binitawan ni Angela na parang ito'y isang katotohanan. Hindi po totoo yan, sigaw ni Leah. Ang boses ay nanginginig sa gulat at takot. Nalaglag po yan mula sa bulsa ninyo. At maniniwala sila sa'yo? Isang hamak na katulong laban sa akin? Ngumisi si Angela. Guard, ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo ang bag niya. Angela, stop this madness! Sigaw ni Mark, hahakbang sana para pumagitna. Huwag kang makialam, Mark. Hinarang siya ni Angela. O baka naman kasabwat ka pa niya, kaya mo siya ipinagtatanggol. Natigilan si Mark sa paratang ng asawa. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sumunod ang mga guard. Kinuha nila ang maliit at luma ng bag ni Leah na nakasabit sa isang upuan. Walang pakundangang ibinuhos nila ang laman nito sa sahig. Nahulog ang lahat ng pag-aari ni Leah sa mundo. Isang lumang pitaka na may kaunting barya, isang panali sa buhok, ang susi sa kanilang bahay, at ang kanyang cellphone na may basag na screen. Walang kuwintas. Ngunit hindi nagpatalo si Angela. Baka itinago niya sa damit niya. Kapkapan niyo siya. Ma'am, hindi po namin. Nagsimulang mag-alinlangan ng guard. Gawin niyo ang sinasabi ko o lahat kayo ay mawawalan ng trabaho. Sa takot, isang babaeng guard ang lumapit kay Leah. Sorry, miss. Bulong nito bago siya simulang kapkapan. Napatayo lang si Leah na parang isang estatwa, habang ang mga kamay ng estranghero ay gumagapang sa kanyang katawan. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa kanina. Pakiramdam niya, hinuhubaran siya, hindi lang ng damit, kundi ng buong pagkatao. Wala silang nakita. Baka itinapon niya. Giit ni Angela. Hindi pa rin sumusuko. Angela, tama na. Saway ni Mark. Ang pasensya niya'y ubos na. Nakikita ng lahat na walang basihan ang paratang mo. Pero huli na ang lahat. Ang akusasyon ay naisigaw na. Ang duda ay naitanim na. Para sa mga guard, para sa buong sambahayan, si Leah ay isa ng magnanakaw na hindi lang nahulihan. Palabasin niyo siya. Mahinang sabi ni Angela, tila pagod na sa palabas. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya sa bahay na ito. Walang nagawa si Mark. Ang sitwasyon ay masyadong magulo. Ang salita ni Angela, bilang ginang ng tahanan, ang batas sa loob ng mansyon. Hinawakan ng mga guard ang braso ni Leah at kinaladkad siya palabas. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas na natitira sa kanya. Habang siya'y kinakaladkad, napatingin siya kay Sir Mark, umaasa ng tulong. Nakita niya sa mga mata nito ang awa at galit, ngunit pati na rin ang pagiging bigo. Isa siyang hari sa kanyang kumpanya, ngunit sa sarili niyang pamamahay, bilanggo siya ng isang magulong pagsasama. Itinulak siya palabas ng gate. Bumagsak siya sa malamig na semento ng kalsada. Ang gate ay isinara ng malakas sa kanyang harapan. Tapos na. Tumayo si Leah. Pinulot ang kanyang bag. Nagsimula siyang maglakad sa madilim na kalye, walang tiyak na direksyon. Ang mga ilaw mula sa mansyon sa kanyang likuran ay parang mga matang mapanghusga na nakatingin sa kanyang pag-alis. Ang kanyang sahod, wala. Ang kanyang trabaho, wala. Ang kanyang dignidad, winasak. Nakarating siya sa kanilang maliit at masikip na bahay sa isang lugar na malayo sa karangyaan ng mga Devilla. Ang amoy ng kahirapan ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isang lumang upuan na kahoy. Doon, sa dilim, bumuhos ang lahat ng kanyang luha. Maya-maya pa, nagring ang kanyang cellphone. Ang doktor. Leah,
Tumatawag ako para sabihin na, "Pasensya na," sabi ng doktor sa malungkot na boses. "Kung hindi kayo makakapagdeposito bukas ng umaga, mapipilitan kaming ilipat ang nanay mo sa public ward para maibigay ang private room sa ibang pasyente. At hindi ko masisiguro kung kailan ulit magkakaroon ng schedule para sa operasyon niya doon." Ang balita ay ang huling dagok. Wala nang natira. Ang pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng nag-unaw. Napatingin siya sa paligid ng kanilang munting tahanan. Nakita niya ang isang lumang photo album sa ibabaw ng mesa. Binuklat niya ito. Nakita niya ang isang litrato ng kanyang ina noong kabataan nito, masaya at malakas, kasama ang isang kaibigan. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa kupas ng tinta, "Elena at ako. Unang araw bilang chef's assistant sa isang party sa bahay ng mga De Villa, 98. Natigilan si Leah. Nanlaki ang kanyang mga mata. De Villa, ang kanyang ina. Nagtrabaho sa bahay na yun dati. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nakatulog si Mark. Ang imahe ni Leah na kinakaladkad palabas ng gate, ang desperasyon sa mga mata nito, ang kasinungalingan sa bibig ni Angela. Lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mansyon, na dati isa lang lugar na walang buhay, ngayon ay naging isang kulungan na puno ng lason. Hindi na niya kayang magbulag-bulagan. Kinaumagahan, maaga siyang pumasok sa kanyang opisina. Ngunit hindi mga papeles ng kumpanya ang kanyang inatupag. Tinawagan niya ang isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "Leo, it's Mark De Villa," sabi niya sa telepono. Ang boses ay seryoso. "I have a job for you. It's urgent and highly confidential." "Anything for you, sir?" Sagot ng investigador. "I want you to dig into my wife's past, Angela De Villa. Everything. Her family, where she grew up, how she got her money before we met. Lahat. I want to know everything." "Masusunod po, sir. And one more thing," dagdag ni Mark. "Mayroon akong isang pangalan. Elena. She might have worked in our house as a chef or a kitchen helper around 1998 during a party. I want to know who she is and what happened to her." Pagkatapos ng tawag, sumandal si Mark sa kanyang upuan. Isang bahagi niya ang natatakot sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Ngunit ang mas malaking bahagi ay kailangang malaman ang katotohanan. Ang kapayapaan niya ay nakasalalay dito. Lumipas ang 2 araw. 2 araw na parang impyerno. Hindi niya kinakausap si Angela at hindi rin siya kinakausap nito. Ang bawat pagkikita nila sa mansyon ay puno ng tensyon na halos hinihiwa ang hangin. Sa 3 araw, dumating ang tawag mula kay Leo. "Sir, may resulta na po ako." Pumunta si Mark sa isang tagong coffee shop para makipagkita. Iniabot ni Leo ang isang makapal na brown envelope. "Sir, medyo magugulat po kayo sa mababasa nyo," babala ng investigador. Binuksan ni Mark ang envelope. Sa loob may mga dokumento at mga litrato. Ang unang folder ay tungkol kay Angela. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis habang nagbabasa. Hindi galing sa isang mayamang pamilya si Angela, gaya ng sinasabi niya. Ang pamilya niya ay lubog sa utang sa probinsya. Siya ay isang scholarship student sa kolehiyo na ginamit ang kanyang itsura at talino para makapasok sa mataas na lipunan. Walang masama doon. Ngunit ang sumunod na mga pahina ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Nakalagay doon kung paano planadong sinira ni Angela ang relasyon niya sa dati niyang kasintahan, kung paano ito gumawa ng mga pekeng ebidensya ng panloloko. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tungkol sa pagbubuntis. Ayon sa investigasyon, walang record sa kahit anong ospital na nagpapatunay na nabuntis nga si Angela. Isang doktor na binayaran ang gumawa ng mga pekeng dokumento. Ang pagkalaglag ng bata ay isang perpektong dahilan para hindi na kailanman mahanap ang isang sanggol na hindi naman umiral. Napahawak si Mark sa kanyang ulo. Ang buong pundasyon ng pagsasama nila
Isang pagsasamang pinasok niya dahil sa responsibilidad ay isang malaking kasinungalingan. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pangalawang folder tungkol kay Elena. Ang pangalan, Elena Santos. Edad, 22 anyos noong 98. Posisyon, chef's assistant. Kinuha para lang sa isang malaking engagement party. Ang engagement party nila ni Angela. Ayon sa report, si Elena ay isang masipag at tahimik na manggagawa. Ngunit pagkatapos ng party, bigla na lang itong hindi na pumasok. May mga chismis na nagkaroon daw ito ng aksidente. Isang kasambahay na matagal nang wala sa serbisyo ang nakapanayam ng imbestigador. Sabi nito, may narinig daw siyang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Angela at ng isang babae mula sa kusina noong gabi ng party. Ang pinag-aawayan, isang bagay na narinig ng babae na hindi niya dapat marinig. Pagkatapos ng pagtatalo, nakita niya si Angela na tulak-tulak palabas ang babae sa may hagdanan sa likod ng kusina. At ang huling piraso ng impormasyon, ang pangalan ng nag-iisang anak ni Elena Santos, si Leah. Napabitaw si Mark sa mga papel. Ang lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan na parang isang masalimuot na puzzle na sa wakas ay nabuo. Si Leah, si Elena, ang party, ang aksidente, ang biglaang galit ni Angela kay Leah mula pa sa unang araw. Hindi ito simpleng selos, ito ay takot. Takot na ang anak ay matuklasan ang kasalanang ginawa sa ina. Mabilis na tumayo si Mark. Kailangan niyang puntahan si Laya. Kailangan niyang malaman kung nasaan ito. Tinawagan niya ulit si Leo. Leo, find Laya Santos for me. Now. Ilang oras lang, nakuha niya ang address. Isang ospital sa syudad. Agad siyang nagmaneho papunta roon. Naabutan niya si Leah sa isang public ward, nakaupo sa tabi ng isang kama kung saan nakahiga ang isang payat at maputlang babae. Ang babae ay gising, ngunit halatang nanghihina. Si Elena. Lumapit si Mark. Naramdaman ni Laya ang kanyang presensya at nagulat ito nang makita siya. Sir Mark? Hindi sumagot si Mark. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babaeng nasa kama. Si Elena. Kahit may edad na at may sakit, may bakas pa rin ang babae sa mga lumang litrato. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Tumingin ito kay Mark, pagkatapos ay kay Laya, pagkatapos ay pabalik kay Mark. Tila may naalala ito. Ang takot ay gumuhit sa mukha nito. Anak, mahinang tawag ni Elena. Kay Laya, hinawakan ni Mark ang kamay. Ang pagbabalik ni Leah sa mansyon ng mga De Villa ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Hindi na siya kinaladkad ng mga gwardya. Sa halip, kasama niya si Sir Mark na nagbukas pa ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Hindi na siya isang katulong na nakayuko. Ngayon, siya ay isang babaeng naghahanap ng hustisya para sa kanyang ina. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Mark ang lahat ng kanyang natuklasan. Bawat salita ay parang isang piraso ng salamin na bumabaon sa puso ni Leah. Ang aksidente ng kanyang ina, ang biglaang paghina ng katawan nito, ang mga taon ng paghihirap, lahat ay may dahilan. At ang dahilan na iyon ay nagngangalang Angela. Naabutan nila si Angela sa sala. Nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera na para bang walang nangyari. Ang perpektong ginang sa kanyang perpektong tahanan. Ngunit nang makita niya si Leah, nakasama ni Mark, nabitawan niya ang gunting na hawak. Ang mukha niya ay namutla. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ni Angela. Ang boses ay nanginginig. Mag-usap tayo, Angela, sabi ni Mark. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Pinaupo niya si Leah sa isang sofa bago humarap sa asawa. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Angela, umiiwas ng tingin. Isa siyang magnanakaw. Huwag na nating gamitin ang salitang iyan, Angela, putol ni Mark. Dahil alam nating dalawa,
kung sino ang totoong magnanakaw sa bahay na ito. Inilapag ni Mark ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang parehong envelope na naglalaman ng katotohanan. Ano yan? Ang nakaraan mo. Simpleng sagot ni Mark. Ang totoong ikaw. Ang pamilya mo. Ang kasinungalingan tungkol sa pagbubuntis mo. Sa bawat salita ni Mark, lalong namumutla si Angela. Para siyang isang kriminal na nakikinig sa pagbasa ng kanyang hatol. At pagpapatuloy ni Mark, kinuha ang isang lumang litrato mula sa envelope. Ang litrato ni Elena. Kilala mo ba siya? Tumingin si Angela sa litrato at sa isang iglap, ang lahat ng kanyang tapang ay gumuho. Napahakbang siya paatras, napailing. Hindi ko siya kilala. Talaga? Tanong ni Mark. Dahil kilala ka niya. Siya si Elena Santos, ang ina ni Lia. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Lia ang sarili. Tumayo siya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may apoy ng galit. Ano po ang ginawa ninyo sa nanay ko? Tanong ni Laya. Ang boses ay basag. Bakit ninyo siya sinaktan? Dahil sa isang narinig niya, isang sikreto na mas mahalaga pa sa buhay ng isang tao. Wala akong alam sa sinasabi mo, sigaw ni Angela, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. May nakarinig siya, hindi ba? Giit ni Mark. Narinig niya ang plano mo. Narinig niya na hindi ka talaga buntis, na ginamit mo lang yon para makuha ako. At dahil doon, itinulak mo siya. Isang flashback ang mabilis na dumaan sa isip ni Angela. Ang gabi ng party, ang madilim na pasilyo sa likod ng kusina, ang pagmamakaawa ni Elena. Ma'am, huwag po. May anak po akong binubuhay. At ang sarili niyang mga kamay na tinutulak ito pababa sa hagdanan. Hindi! Sigaw ni Angela, napahawak sa kanyang ulo. Aksidente lang yon. Aksidente ba ang pagbabanta sa kanya na huwag magsusumbong? Aksidente ba ang paninira sa kanyang reputasyon para walang maniwala sa kanya? Aksidente ba ang hayaan siyang maghirap at magkasakit sa loob ng maraming taon dahil sa takot mong mabunyag ka? Sunod-sunod na tanong ni Mark. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Mark. Umiiyak na, sabi ni Angela, bumaling sa asawa. Para sa atin. Ayokong mawala ka sa akin. Tiningnan siya ni Mark, ngunit wala ng awa sa kanyang mga mata. Tanging pagkadismaya. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, Angela. Sakim. Kasakiman. Sa wakas, napaluhod si Angela sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang babaeng nasa sahig ay hindi na si Mrs. Angela de Villa, ang reyna ng sosyalidad. Siya na lang si Angela, isang babaeng nalunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Tiningnan siya ni Lia. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Awa? Pagod? Wala na siyang naramdamang kasiyahan sa pagbagsak nito. Ang tanging gusto niya ay kapayapaan para sa kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Nakuha ko na po ang sagot na kailangan ko. Mahinang sabi ni Lia, bumaling kay Mark. Nailabas na po ang katotohanan. Ngayon, kailangan ko na pong bumalik sa nanay ko. Tumalikod si Lia. Bawat hakbang palayo sa umiiyak na si Angela ay isang hakbang papalayo sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti. Ang katotohanan ay sapat na. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, iniwan niya ang gulo at wasak na pamilya ng mga De Villa. Sa labas, kahit na makulimlim ang langit, pakiramdam niya ay ngayon pa lang niya muling nasilayan ang liwanag. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin ay sariwa na ngayon, hindi na mabigat tulad ng dati. Ang buhay ni Lia ay dahan-dahang bumalik sa ayos, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Nagtagumpay ang operasyon ng kanyang ina. Nasa proseso pa ito ng pagpapagaling, ngunit nakakakain na at nakakangiti. Ang tanging ingay sa kanilang maliit na bahay ngayon
ay ang tunog ng pag-asa. Dahil sa tulong ni Sir Mark, o Mark na ngayon, ay nakakuha ang kanyang ina ng pinakamahusay na paggamot at rehabilitasyon. Hindi niya ininda ang gastos. Hindi na ito ang Mark na malamig at malayo. Para siyang isang bagong tao na natuto ng magpakita ng awa at responsibilidad. Si Angela de Villa ay umalis. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ang mansyon ay nanatiling tahimik at malamig, ngunit ang bigat ng mga kasinungalingan ay naglaho na. Marahil, sa pag-alis nito, sinisimulan na rin nitong harapin ang sarili nitong mga demonyo. Isang hapon, habang naglalakad si Leah sa parke, may tumawag sa kanyang pangalan. Laya? Lumingon siya. Nakita niya si Mark, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, nakaupo sa isang bench. May hawak itong envelope. Lumapit si Leah. Sir Mark, kumusta po kayo? Mark na lang. Ngiti nito. Isang nangiti na ngayon lang niya nakita. Isang tunay at maluwag na ngiti. Masaya akong makita kang maayos. At ang nanay mo, kumusta na siya? Ayos na po. Nagpapagaling na po. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Ang bawat salita ay puno ng sinseridad at pasasalamat. Walang anuman, Leah. Ito ang dapat kong gawin. At para sa mga kasalanan ng pamilya ko at sa sarili kong kapabayaan, ito ay maliit na pagbabayad lang. Inabot ni Mark ang envelope kay Leah. Ano po ito? Tanong ni Leah, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan. Sa loob, may isang admission letter mula sa isang kilalang universidad. At sa ilalim nito, isang sulat tungkol sa isang scholarship grant, full scholarship para sa buong kolehiyo na itinatag sa pangalan ng kanyang ina, Elena Santos. Nabitawan ni Leah ang mga papel. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Matagal na niyang ibinaon ang pangarap na makapag-aral. Hindi niya inakala na mabubuhay pa ito. Ano po ito, Sir Mark? Iyan ang bagong simula mo, Leah, sabi ni Mark. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hindi ito awa, hindi ito regalo. Ito ang nararapat sa'yo. Ikaw ang nagpatunay na ang dignidad at katapatan ay hindi kayang bilhin ng pera. Ikaw ang nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Tumayo si Mark. Ginamit ko ang connection ko para maipasok ka. Ang scholarship ay mula sa isang foundation na itinatag ko para sa mga estudyanteng karapat-dapat ngunit walang kakayahan, para sa mga taong tulad mo. Pinunasan ni Leah ang kanyang luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan at pagpapasalamat. Salamat po, Mark. Maraming salamat po. Walang anuman. Ngayon, mag-aral ka ng mabuti, Leah. Gamitin mo ang lahat ng talento mo. Huwag mong hahayaang sino man ang pumigil sa'yo. Ngumiti si Leah. Ngayon, ang ngiting iyon ay hindi na puno ng takot o kahihiyan. Ito ay ngiti ng pag-asa. Isang linggo pagkatapos nito, si Laya ay nakatayo sa harap ng gate ng universidad. Ang isang lumang backpack ang kanyang bitbit, ngunit ngayon ay hindi na ito mabigat. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Ang daan patungo sa tagumpay ay mahaba pa, ngunit alam niyang kaya niya ito. Natutunan niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kanyang paninindigan at sa kabutihan ng kanyang puso. At habang naglalakad siya sa gitna ng mga estudyanteng may iba't ibang buhay, ramdam niya ang tibok ng isang bagong simula. Ang tibok ng kanyang sariling puso na ngayon ay malaya na at puno ng pag-asa para sa isang kinabukasan na siya mismo ang bubuo.